Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this your guest Mamasagari channel, a faith healer o Zamatarders. Sa ngayong hapon na to, tignan natin yung sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of September 24 hanggang September 30 for the sign of Cancer. So Cancer, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano na kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Cancerian ang ating mga kagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapalsiksik digdig umapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Cancerian. So let's see and watch this. Angel spirit, plus give me information para kayo sabihin sa inyo ng ating mga baraha. So there's an Empress card. Now there's a revert. Now there's something guys na maaring manumbalik. No, maaring babalik ulit ang sigla ng iyong buong pagkatao. Now some of you baka rin magbuntis ka. Or there's a blessing coming in. And there's a new beginning. Now there's a tower moment for a major changes. Some of you, may mga bagay na maaaring matapos. No? At maaaring magsimulang muli. No? There's something destruction, chaos, pagkasira ng isang sitwasyon. No, there's a third party din. No, may nasansa kang babae dito na maaaring sumira ng inyong relasyon. No, sumira ng inyong pagsasama. May babaeng involved na maaaring pimipilit sirain ang inyong relasyon. There's a King of Pentacles. Sa maaaring katrabaho nito ng person mo. Maging secure ka sa ano man yung bagay na meron ka. Pag-ingatan mo. There's a Death card. Now, there's an ending and a new beginning. So, meron talaga relasyon na maaaring matapos at mawakasan. No, dahil sa isang kaharutan. No? Mayroong taong pinipilit pumasok sa inyong relasyon. Now, there's a hyphen, so there's a separation. Talagang maghihiwalay kayo ng person mo. Na matutumbok, matatapos na ang eksena na to. Maaring ngayong linggong to, maliwanagan ka na kung saan nang gagaling to. Maaring kaharutan, kalandian. Maaring ngayon ay ma-reveal. Now, there's a Three of Swords. See? There's a something pain. Talaga, there's a betrayal. Now, meron talagang third party. No? Talagang merong pinakita talaga sa akin dito na may babaeng involved. No? Or either, meron talagang babaeng sumira ng inyong relasyon or buhay, pamilya. Ganon. And there's an Empress card represented with a Knight of Wands. Slow and steady. Matuto tayong maging mahinahon. Kumalma. No, slow and steady ka muna. Maging mahinahon ka. Alagaan mo at mahalin mo yung sarili mo. Natutukan mo muna yung sarili mo for a moment. And there's a Knight of Swords. Oh my God, kaya nasira kasi ginayuma. Oh my God, that's... No, talagang sinira dahil sa gayuma, ginulo yung utak ng person mo, balisa, hindi mapakali ang person mo dahil ginayuma siya ng katrabaho niya. Oo, there's something that ends strength card with confident, lakasan mo ang loob mo, lakasan mo ang pakiramdam mo, matutuldukan mo, ano man yung punot dulo nito. And because there's a King of Cups, your person is very devoted. Alam mo yung mahal na mahal ka ng person mo, pero sa isang idlap parang pinitik ng ganito. Na parang gano'n, no? Para ka na lang ng paggising mo, pagmulat mo na mata, iba na siya. Gano'n, nag-iba na siya. So may ganong senaryo na maaring natapos at nagkaroon ng hangganan dahil hindi mo nalaman na mayroon palang sa likod nitong may kinalaman. There's a Hierophant, represented with a Chariot card. Now, there's an action and movement. Parating na. No? Maaring maliliwanagan ka na ano ba talaga yung pinanggalingan at ano ba talaga yung nangyari sa inyo. There's a Three of Swords, represented Six of Pentacles. Some of you guys, maaring mabawi mo siya, maaring mabalik siya at maging balanse kayo ulit, pero kailangan mo mag-take ng action and decision with the Chariot card. No, kailangan mong ma-reverse or something, mabasag ang ginawang gayuma or something na parang hypnotize. Now, there's an Empress card because the Knight of Wands, so represent with a Fool card. No? This is something in new beginning. So, magkakaroon ka talaga ng bagong simula. At dito, susubukan ang iyong pananampalataya at tiwala. There's the Fool is a leap of faith.
No, talagang titignan lang, susubukan ng iyong pananampalataya at tiwala sa atin po ang may kapal. And this is the Queen of Pentacles, maging mature at practical ka, how to manage and control your finances, no? Maging mature ka kung paano mo i-manage and control to. And because there's something, guys, with a Page of Pentacles for invest wisely. So, matuto ka, no? Pangalagaan, proteksyonan mo ano man yung bagay na pinaghirapan mo. No, pag-ingatan mo, some of you, kailangan tuldukan, wag nang pagtrabahuhin, mas magandang magnegosyo na lamang. Now, there is a justice card, there is a karma is waving. Huwag kang mag-alala, what goes around comes around. Ano man yung bagay na ginawa sa'yo, babalik sa kanila yan. Makukuha nila what they deserve. Makukuha mo yung hustisyang nararapat sa'yo. And there's a Three of Pentacles, pinatrabaho. Now, ginayuma pinatrabaho, there is a something co-workers talaga. Katrabaho to. There is a something that the Three of Swords and the Six of Cups, there's a Ten of Cups. So, there's a happiness. No, ibig sabihin na inggit. No? Maring provider, supporter yung person mo. So, kaya siya na kinainggitan ang inyong relasyon. And there's the Wheel of Fortune with a turning back. Huwag kang mag-alala, babalik sa'yo to. At magiging maganda at magiging maayos ang iyong pamilya, no? Ang iyong buhay at ang inyong relasyon. And this is a high priestess. There's a hidden agenda or hidden enemies. So, meron talaga sa likod nito na ginulo yung utak. There's an intuition. Now, may instinct ka na, may vibration, naramdaman mo yun. Pero hindi ka nag-take ng any decision and actions. Now, ngayon natumbok mo na, there's a mystery behind the scenes. Talagang alam mo na may mystery sa likod nito. Ngayon, tinutuklas at talagang tinutuldukan mo. There's something that Nine of Pentacles, there's a potential for abundance. Maganda ang takbo ng iyong negosyo, hanap buhay at trabaho. No, kaya kinainggitan. And there's a Two of Swords, there's something decision that you need to make. So, nahihirapan kang mag-decide, nahihirapan kang pag-isipan yung gagawin mo. And because there's something that tempers with a perfect timing. Sa lahat ng mga bagay na to, ay nakalaan to with a perfect timing. So, ito na yung panahon at pagkakataon na kailangan mo ng magdesisyon. Now, there's a divine intervention. Paalala, hindi yan nangyari sa'yo, kundi hindi yan nangyari sa'yo para sa wala lang, para pitiking ka na masyado ka naging kampante. No? And of course, there's something, guys, with a 5 of Wands, so there's a complication ng competitors. Nainggit, selos, at maaring kakompetensya mo. Talagang nainggit siya or maaring talagang lakas ng tama sa person mo. No? It's either maganda ang person mo or gwapo yung person mo, kaya kinainggitan. Na talagang ginusto. No? So, let's see what is additional messages pagpagting sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo, guys, no? Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Tumbukin na natin yan, guys. So, there is something with a 5 of Cups. Disappointment. So, may some of you guys, no, maaaring nagsisisi ka, nangihinayang ka, no, about sa trabaho, negosyo, ano buhay. Parang sinasabi dito, parang gusto nito mawalan ka ng kahit anong bagay na meron ka. No, parang, ang laki ng inggit. There's a 9 of Cups. No, there's a wish fulfillment. But definitely, matutupad mo yung mga pangarap mo. Makukuha mo pa rin yung mga bagay na what you deserve. Ano man yung kahilingan mo, maaring unti-unti mo yung mabubuo. This is something, the judgment. Paalala na you need to wake up ko. Parang paalala dito, magising ka sa katotohanan na you need to pay attention. From what? There's a 2 of Wands, there's a choices, piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo, piliin mo lang yung mga bagay na alam mo nagsiserve at makakatulong sa'yo. And there's a 2 of Cups. Now, even sa partnership, na may mga bagay talagang pag-ingatan mo yung mga taong nakakahalubilo mo, nakakasama mo. No, and there's a Eight of Wands, so magkakaroon ka ng communications, transaction, a lot of partnership, na maraming kliyente, customers na dadapo sa'yo kung may negosyo at buhay ka. Na pagdating sa love life, there's a effort, maging mature ka at maging grounded ka. No, kumbaga you have an own respect and discipline to your own. So, kailangan magkaroon ka ng discipline at sarili mo na wag ka nag-share ng information. No, kumbaga magkaroon ka ng privately, na parang private information na hindi ka dapat magkukwento kahit kanino sa mga nalaman mo nangyari. Parang ikaw mismong gumawa ng paraan para matuldukan yan. And of course, there's something, guys, with a magician for manifestation, with the power of God. So, ibig sabihin dito, plano ng ating Panginoon talaga na mangyari yan. No, it's something na parang challenges or challenge sa inyong dalawa ng person mo. No, talagang kailangan nyo mapagdaanan yan at maranasan yan. There's something the Four of Pentacles. No, kasi hindi mo po proteksyonan at hindi mo alagaan ng isang bagay na hindi pa nawawala at inaalis sa buhay mo. So, ibig sabihin dito, proteksyonan mo, ano man yung bagay na meron ka. Masyado ka kasi naging kampante. And there's something the world.
No? Maring babaguhin itong mundo mo, babaguhin itong sitwasyon at estado mo. Nasa mo yung magta-travel ka dito, or maring uuwi kayo ng Pilipinas, or maring mag-travel ka international. And there's a King of Swords with a stop the pattern. Putulin mo. Ano man yung bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Alam mo yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa'yo, lalo-lalo na sa mga taong nakakahalubilo mo, mga nakakausap mo, na alam mong mema. No? Yung mema, kwento, may masabi lang, wala namang ambag sa buhay mo. Tantanan mo. And this is something, the star card, healing and recovery. No? Makaka-recover ka. May pag-asa muling maibalik ang pag-ibig na nawala at maaaring manumbalik yung tao minsan nang nawala sa buhay mo. So, pagdating sa kalusugan, there's a Ten of Swords. No, sa mga piyo, sinasabotahe ka rin dahil kung ano-ano nararamdaman mo. Binibigyan ka ng karamdaman at sakit. No, there's an Ace of Swords, lalo-lalo sa utak, no, parang magulo yung utak mo, mabigat, madalas, no, sumasakit ang ulo mo, akala mo vertigo. No? Akala mo may high blood ka na, akala mo low blood ka na, akala mo anemic ka. So, there's a possible na may kinalaman to about dito sa taong gumawa sa inyo. There's a Nine of Cups. No? Alam mo, may pagkain siyang ibinigay sa asawa mo na nakain yung dalawa. No? And because there's something the Queen of Swords, clear the boundaries. Kailangan mo matanggal to, ma-cleanse to. No? Mabasag to lahat ng mga bagay na ikinarga sa inyong dalawa ng person mo. No? At the same time, there's the Lovers connected with your love life. Talagang konektado ang relasyon at ang kalusugan. Dahil nga nakakain kayo ng gawa ng kulam. Gayuma. Now, there's a Five of Swords. Nagkaroon kasi ng sabotage kasi masyado kang nagtiwala, no? Kumbaga, ginisa ka sa sarili mo, matika, masyado ka kasi nagtiwala sa tao na mismong pinapasok mo sa buhay mo or maaari sa person mo. Ganun siya, no? So, let's see what is addiction messages with the angels messages with the magical fire messages, advices, and requests, pick a card, yes or no. So, let's watch this. We're back. So, nandito na tayo, guys, with the magical fairy messages for you. There's a flower power. Now, there's something, spend time with the flowers and flowers as and to increase your personal healing power. So, ibig sabihin dito, kailangan mo talaga lumanghap ng mga sariwa na hangin or mabango para ma-refresh ang utak mo. Now, there's a new career. So, magkakaroon ng bagong career. No, baaring papasok dito yung bagong business or magbubukas ka ng business. No, and this something is spring, there's a blossoming at sisibol at talagang ito nakuha mo at natumbok mo talaga yung para sa inyong business na talagang swak para sa inyo. Talagang ano siya, magbo-boom yung business. See? There's a temptation. Sabi ko na nalapit siya sa tukso. Tukso, layuan mo ako. Charis. And there's a remember awakening. So, ngayon mamumulat na. Magigising ka na, kaya pala lagi may dalang pagkain. Kaya pala laging sinabi na may binigay na pagkain. Alam mo na. Now, there's a karma, justice, na unbalance. So, wag ka mag-alala na may hustisya. At may kadena ako na nakikita na nakadugtong kayong dalawa ng person mo. Kaya para siyang biglang nagbago at nag-iba yung eksena niya sa buhay niya. Ganon. So, let's see what is synchronicities represent what? Synchronicities represent with an intuition. Napalawigin, palakasin ang iyong intuition. No, mararamdaman mo yun, iba yun sinasabi ng iyong gabay. Na may nasisense ka na kakaiba, it's not ordinary. It's organic, Charis. Kung magaganan siya, diba? Mayroong kinalaman about sa spiritual. Now, this is something finder of the lost things. Hinahanap mo na yung mga bagay na nawala. Ngayon, kumbaga unti-unti mo na nagsisingin sa utak mo na kaya pala ganito, kaya pala ganyan. Ngayon, nagkakaroon ka na ng realization. Napagtatanto mo na kung sa madaling salita, ganun siya. What is this romance angels? And there's a karmic relationship. Pagsubok nga sa inyong relasyon. Now that because of toxic co-workers and toxic friends. And there's an addictions. Some of you baka addict pa yung ano yon, parang obsessed. No, yung tao na gumayuma sa person mo. Lakas ang tama. Archangel Michael messages. Your inner guidance is real and trustworthy. No? Ibig sabihin dito yung mga gabay mo ay mapagkakatiwalaan naman daw. No? Magdasal ka, magtiwala ka sa kanila, no? Dahil hindi yan ibibigay sa iyo kung hindi yan para sa iyo. And of course, the Jesus loving quote said, heal the sick that they're in and say unto them, the kingdom of God is coming to you. So, ibig sabihin nito, pagagalingin ka muna ng ating Panginoon sa lahat ng mga sugat na pinagdaanan at naranasan mo, bago niya ipakita at buksan ang pintuan patungo sa magandang
magandang inalaan para sa iyo ng ating Panginoon. So, parang wala ka pa sa exciting part na nararanasan mo yan dahil isang patikim yan na may bagay na may paparating na magandang biyaya. Ganun yon. Kaya huwag kayong magtataka guys kung bakit puro problema ang pinagdadaanan nyo. Pero kung sunod-sunod yung problema, hindi siya normal ha. Mayroon ng gawa ng hindi maganda. Pero yung, kumbaga may mga, kumbaga, reasonable naman, no? Yung reasonable na nasuliranin, na kesyo ganito, ganyan, nakakaluwag at nakakaraos kahit papaano. Pero, ang nangyayari, kumbaga, parang sinusubo ka talaga, no? Yun yung pamamaraan niya para hubugin ka. No, there's something social status. O maaaring, some of you guys, no, mamaya influencer ka, kilala ka, politiko ka, no, maaaring artista ka, no, maaaring kilala ka, no, sa lugar nyo o sa ibang lugar. Ganon. Very fame ang atake mo. Where is the angel's number? Represent with a 666 will reflect. No? Several unexpected development will enter your life and impact how you feel. This message, this is a chance to reevaluate your identity. You need a mental shift towards greater optimism, self-assurance, and trust. Put your faith in your God and inner voice. Pay attention to your feeling and use them to help you become a better person. See, isang bagay na karanasan na nangyayari sa'yo, no, kaya kailangan pakikinggan mo yung nararamdaman mo. Parang, ano siya, spiritual awakening, parang, inaano ka kung paano mo ma-develop yung sarili mo with the spiritual growth, no? Spiritual development. No, parang unti-unti nang lumalakas ang yung pakiramdam. Iba yung woman instinct and man instinct. No, talagang mararamdaman mo na kung yung person mo is nagloloko o may nararamdaman ka kakaiba. So, mag-pay attention ka. It's a spiritual development. No? And, of course, shadow work represent what? Let's see. And there's a self-reflection, awareness, and improvement. Now, isa sa bagay na to, na parang tinutulungan ka para mabago yung sarili mo, or parang mas lalo mo mapaunlad ang buong pagkatao mo. Na para ma-realize mo, para ma-improve mo, mabago mo, para matanggal mo yung mga bagay na alam mong nagbibigay komplikasyon sa buhay mo sa ngayong sitwasyon mo. Now, what lies beneath with the future? Parang kailangan tanggalin mo yung nakasanayan na hindi nakakatulong. What is what lies beneath with the future? There is a kick to the crab. Kailangan tanggalin mo yung mga bagay o mga taong hindi importante sa buhay mo. Yun na alam mo makakasira, no? Sa sarili mo at sa sitwasyon mo. Clarifying for a love situation. Represent guys with a temporary relief. Kahit pa paano, no, i-distract mo yung sarili mo, no, para mawala ka dyan sa situations na yan. Kahit pa paano, para makapag-isip ka, maliwanagan ka, gumaang yung, napakalalim yung issue na to. Napakalalim na pinagdadaanan mo, masakit at mahirap, no, yung progreso. Napakahirap, napakabigat. What is a clarifying for life situation? Pero malalagpasan mo, I feel. No, malalagpasan mo to. At after this, puro kasaganahan na. Kaya kumapit ka. There's a feather of hope. Diba? Talaga sinasabi na may pag-asa, na binibigyan ka ng mensahe, na lahat ng mga bagay na to, there's a purpose. And there's something to clear the path. No? Para linisin ang mga kailangan mong pagdaanan sa tatahaking mong landasin. Embrace the journey ahead with an open heart, ready to discover and grow for the revelation to come. So, marami ka pang bagay na hindi pa nauna at natutuklasan sa ngayon. Kaya maghanda ka. No? Wala ka ba sa exciting part? What is a part of the light represent what? And there's a protection. So, see, it's all about protections. So, it means, guys, kailangan nyo proteksyonan at pangalagaan yung sarili nyo. Mag-set kayo ng boundaries and barriers nang sa ganun hindi na kayo mapasukan ng kahit anong negativities. Now, I am divinely guided, protected, and surrounded by the love and light at all times. I trust in the protection of the universe, knowing that I am safe, secure, and guided. No harm can come to me, for I walk the light, divine protection. So, see, alam mong ginagabayan ka at pinaprotection ka ng ating angel spirit. Now, may mga pangyayari sa buhay mo na siguro hinuhubog ka
or kailangan mo talagang pagdaanan to. No, para malaman mo ang kahalagahan ng mga bagay sa paligid mo. Kasi minsan siguro, dahil sa masyado kang focus at busy, nakakalimutan mo na yung mga bagay na nasa paligid mo na mahalaga pala. For let's see what is a yes or no pick a card. Alamin natin yan. Let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo with a pick a card yes or no. So, before anything else, guys, no, kung bago ka sa channel ko, ang pick a card yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong at isang sagot. No, kapag nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. No? Then, of course, maraming salamat po pala sa mga followers, subscribers natin, sa mga bagong followers and subscribers natin. Maraming salamat po sa inyo. At mga solid subscribers and followers natin saan man sulok na mundo, maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat din po pala sa mga silent viewers. Then, of course, pasensya na po kayo kung bihira tayo makapag-upload. Pero, pipilitin natin makapag-upload tayo every day, every single day. No? Dahil marami tayong pasyente. We have also client walk-in po every Thursday. No? Then, of course, may mga private reading tayo, no? Via video call online. So, kaya bihira tayo makapag-upload. Pero, pipilitin natin makapag-upload every moment. So, I hope po no na inaabangan yung reading ko kasi maraming pasabog pa tayo na darating at malalaman nyo dahil madadagdagan pa ang ating mga barahan. Nang sa ganun, madagdagan din ang impormasyon at knowledge nyo nang maunawaan nyo ang mga mensahe ng ating mga gabay. So, let's see. What is the pick a card yes or no? So, let's start with the number 1. Number 1, there is a yes. Valuable experience worth your time profit. So, ibig sabihin nito, hindi sayang tong pinaglaanan mo na panahon na talagang inimbesan mo dahil sulit ito. Magiging matagumpay ka dito. Number 2, there is a no. Blow out in your face, explosive combo broken. No, ibig sabihin nito, kumbaga mayroong bagay na malalantad. Ito ay lubos mong hindi mo maintindihan at hindi mo maunawaan at hindi mo matatanggap. No? Kung mismo sa harapan mo masisira at malalaman, may revelasyong maaaring kumbaga magbigay panakit sa'yo or maaaring masaktan ka. Or maaaring sinasabi dito na wag mong ituloy yung bagay na to, maaaring may kapahamak mo. No? Number 3, there is a yes. Getting it together, it's all line for you. Talagang naka-line up to. No, mangyayari to dahil you're meant to be here. Talagang nakaswak ka dito, compatible ka dito, talaga itong bagay nito para sa'yo. Hindi man sa ngayon, pero sa tamang pagkakataon. So guys, this is a special gabay for the month of September 24 hanggang September 30 for the sign of Cancer. So, Cancer, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Then, of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, umapaw na biyayang manubalik sa inyo. Maraming salamat po. See you the next video. Bye-bye and babush.